kalalabs, welcome back to another vlog. Iba yung ano natin ngayon ambience natin Nasa labas si Mami Faye ngayon kasi maganda yung weather. Natapos ko ng maaga yung trabaho ko even though mamaya magtatrabaho ulit ako. Kasi hindi pa siya tapos. Sabi ko, maliligo ako ng maaga para makalabas ng maaga and then makapag walking. And then wala, di ko na alam yung sabihin ko. Basta maganda yung weather today. Let's take advantage of it. Kasi baka bukas, wala na to. Tay lang. Yung mic ko, hindi maka-connect sa magnet. Ayan. I think magiging happy si Papa de. Pag nakita niya akong sinuot ko tong jacket na nabili namin sa Venice. Venice ba? Hindi ko na maalala kung saan yung sa Europe, ayan. Yung binili namin, nandoon kami. O diba, mukha akong madamdamin. Madamdamin talaga. Okay, let's enjoy the weather kasi ang ganda ng sky. Sobrang blue. Actually, hindi ko alam paano nararamdaman ko. Nilalamig ba ako o naiinitan ako? Kasi alam nyo, dito sa Canada, pag umaraw, especially winter, akala mo yung araw nasa batok mo lang. Batok? Yung nasa, bumbunan mo. Kasi ang lapit-lapit niya. Kahit sa summer. Madali kang dito. Madali kang umitim pag summer. Kasi yung araw dito kakaiba. Iba yung init ng araw sa Pinas. Iba din yung init dito. Kaya ang dami-daming taong naglalakad. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako komportabling sinusuot tong jacket na to. Kasi parang akong merong meron ba akong dalang blanket, suot-suot ko yung blanket. Pero sabi nila maganda daw. Kahit si Papa sabi niya maganda. So sige na nga. Suot natin yan. Grabe, pag nag-blue sky din talaga dito sa Vancouver, Canada. Tignan niyo, oh. Oh my gosh. Ganda, di ba? Ito talaga yung hindi ko pinagsasawaan dito sa sa area namin, malapit sa bahay. Is this park. Maganda siya pag winter, spring, depende kung Kasi, syempre, pag winter dito, madalas umulan. Pero, ngayon nga, daming mga taong ini-enjoy yung sunshine, the vitamin D. Ito po ay ganda-gandahan. Ganda-gandahan talaga, no? Anyway, mga kalalabs, meron lang akong gustong i-share sa inyo kasi may nabasa akong comment. Ang sabi niya, naiinggit daw siya sa buhay na meron ako or buhay na meron kami. Alam niyo mga kalalabs, ang social media po ay fake it till you make it. Ganun talaga. Syempre yung mga content creator na napapanood nyo sa social media, mga kalalabs, sometimes they only show their like parang good things, like happiness, ganyan. Pero ako kasi, mga kalalabs, sa totoo lang, gusto ko rin naman mag-share sa inyo ng mga pinagdadaanan ko, no? Kasi tao lang din po tayo, no? Kahit ano pang estado mo sa buhay, meron at meron kang pinagdadaanan na problema. So kung i-share ko sa inyo lahat ng pinagdadaanan ko, baka damay-damay tayo, ma-stress pa kayo, di ba? Marami pong problema si Mami Faye. Hindi ko lang sinishare dito sa social media. Hindi porket nagsishare ako sa inyo na nakangiti ako, masaya ako, nagta-travel, uwi ng Pinas, pupunta dito, pupunta doon. Perfect na yung life. No such thing is perfect. Nobody's perfect. Kahit mayaman dyan, meron at merong problema. So, ganun po ako. Huwag kayong mainggit. Instead na ang gawin nyo, ang advice ko lang, count your own blessing. Kasi doon kayo magiging masaya. Alam ko, common na to na sinasabi. Pero para sa akin, like may mga napapanood akong content creator, naiinggit din ako.
Pero instead of inggit na parang nilulugmok ko yung sarili ko sa isang sulok na bakit ganito yung buhay nila, bakit yung buhay ko ganito, ganyan, gumagawa ako ng paraan na para maging ganun din yung buhay ko. So, kung ano yung meron sila. 'Di ba? Iba nga lang yung atake ng buhay nila sa buhay ko. At least, I'm proud of myself na masabi ko na, B, may problema ka, pero bumabangon ka, 'di ba? You're there. You're happy even though you're having a hard time, 'di ba? Kaya advice ko sa inyo, mga kalalabs, be happy lang. Kahit ano pa yung mga pinagdadaanan nyo, malalampasan nyo yan. Pray, of course, kasi prayer is the powerful thing to do pag may pinagdadaanan tayong mga problema. And of course, kung ano yung problema nyo, malalampasan yan, maaayos yan. Basta aksyonan mo din. 'Di ba? Ganun lang. So, ayun, yun ang masasabi ko, huwag kayong mainggit sa buhay kung anong meron kami or sa iba. Just count your own blessing and you will be, you will be rewarded with happiness. Yes. Happiness na habulin tayo ng mga mga Canada goose. Anong tawag niyo dyan? Canada goose? Ayan, tagal-tagal ko na dito, no? Hindi ko pa alam kung anong tawag sa mga yan. Pero, ito yung mga na pwede nating lechonin, ganyan. Joke lang. Joke. Tambay-tambay lang sila dyan, no? O, diba? Kakatuwa. Tambay-tambay sila. Tingnan niyo yung pa-background natin, oh. Diba, mga kalalabs, nakaka-happy. Happy ba kayo? Kasi I am happy. I know, right? Happy no, kahit may pinagdadaan ng problema. It's okay. Everything's gonna be alright. Ganun lang. Ay, okay. Uuwi na ako kasi may in-email sa akin si Papa Dib na dapat kong tapusin. And then, daan lang muna ako sa Urban Fair. Kasi nga, yung oatmeal ni Papa Dib ay ubos na. So, kailangan po bumili. At saka bili ako ng patatas para meron akong i-pair doon sa steak na lulutuin natin for dinner tonight. Bahay na tayo, mga kalalabs. Gumawa lang ako ng kape. Tapos, kakain lang ako ng konting macaroni salad. Alam nyo ba, kagabi, naloka ako sa sarili ko kasi talagang gusto ko talaga siyang kainin. Parang dapat tonight is the night na gagawin ko siya. Yung mga nakikita ko recipe is chicken macaroni salad at saka meron din yung macaroni salad na nilagyan ng fruit cocktail. Pero itong akin, hindi ko siya nilagyan ng chicken. Hindi ko rin nilagyan ng fruit cocktail. Ang nilagay ko dito is yung pang-ingredients para sa chicken macaroni salad. So, ang nilagay ko dito is pineapple, tapos macaroni pasta, carrots, raisins, ano pa ba? Salt, black pepper. And then, nilagyan ko din siya ng cream, all-purpose cream. Tapos, konting condensed milk at saka mayonnaise. Yun lang nilagay ko. And plano ko, bumili ng Eden cheese kasi masarap ang Eden cheese. Meron akong cheddar cheese dito sa bahay. Pero pakiramdam ko or feeling ko, mas masarap pag Eden cheese o kaya yung cheese na galing sa Pilipinas. Mas malasa kasi yun. But, ayan, pagtsatsagaan ko muna ito, tapos bibili na lang ako sa, kasi marami akong ginawa. 1 cup of macaroni to, mga kalala. So, ngayon, ako mag-uubos nito kasi hindi ko pa to pinatry kay Papa Di. Parang nawiwirduhan yata siya sa mga Filipino style na pag may macaroni ganyan or like Filipino style spaghetti kasi meron siyang condensed milk. Patry ko sa kanya kung magustuhin niya pero I bet you hindi. Hindi niya magugustuhan. Ayan, kain po tayo. Ayan siya. Tikman natin ang napakasarap kong. Ang ganda ng background noise natin, di ba? Music ko yan, music. Craving satisfied talaga to, mga kalabs. Alam nyo, iniisip ko din kagabi, sabi ko, sobrang blessed natin na dati yung mga ganitong pagkain is sa okasyon lang natin siya nakakain. Hindi natin siya basta-basta makakain. Especially nung kabataan ko. Maghihintay ka na may fiesta, may birthday, may Pasko, ganyan. Yan, yung time lang na mga ganyan yung kung kailan ka makakain. Pero ngayon, parang pag nag-crave ka, pwede mo na siyang bilhin anytime. So, thank you Lord for all the blessing talaga. Kasi, like before
mangungutang ka nga lang ng sardinas, yung mga ganyan. Yung dati na ang hirap mong bilhin before, sardinas na nga lang, mahirap mo pang bilhin. 'Di ba ngayon, parang cravings mo na lang siya. So talagang, like, iba talaga yung ano ni Lord sa atin, yung plan ni Lord para sa atin, 'di ba? Sobrang grateful lang talaga. Like, basta, meron akong gustong kainin, nakakain ko siya. Meron akong gustong bilhin, nabibili ko siya. So, I'm super duper grateful. Kwento ko rin sa inyo no, mga kalalabs, nung kabataan ko, like nung lumalaki kami, hindi ko alam kung naranasan nyo na to, no? Yung pag walang-wala ka na talaga, tapos ang takbuhan mo na lang ay ang sari-sari store. Uutang ka ng 1 kilong bigas, kape na yung pakpak lang, tapos asukal na pakpak yung tagli 5 piso before, tapos sardinas, di ba, uutang ka sa sari-sari store. O kaya, mga kamag-anak ganyan, uutang ka sa mga kamag-anak. Alam nyo yung na-experience namin before, or sa akin, or nung mama ko, kasi si mama ko bit niya ako nung nangungutang-ngutang kami that time. Like, bago ka bigyan ng inuutang mo, may sermon ka pang maririnig. Kakain ka pa ng sermon at mura nung magpapautang sa'yo. Sobrang grabe, sobrang sakit na experience. Yung uutang ka na nga lang, bla 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 bla. Instead na ibigay sa'yo, kung papautangin ka. Diba, ibigay na lang sa'yo. Like, nung kabataan ko, makakarinig ka pa ng masasakit na salita na malulunok mo ba yung masasakit na salita na yun? Diba? Yung parang, like, yung kaluluwa mo parang, like, gusto nang humiwalay sa'yo dahil sa sakit ng mga salita na binibitawan nila bago kanila pautangin. 'Di ba? Sobrang ano 'yun. Kaya ako pag nagpapautang ako, hindi talaga ako kung magpapautang ka, magpautang ka. Pag wala ka ipapautang, okay lang naman na sabihin na pasensya na, wala akong maipapautang sa inyo. Pero may ibibigay kang konting tulong, ganyan, 'di ba? Mas okay 'yun. Much better na pag wala talaga. Kung magpapahiram ka. Kaysa naman yung papahiraman mo siya, bla 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 bla. Ay grabe. Like parang nilulugmok mo yung tao. Lugmok na nga yung tao, nilulugmok mo pa siya talaga, yung binabaon mo pa talaga siya sa lupa, 'di ba? Grabe. Wala lang, na-share ko lang sa inyo 'yun. Kasi, the experience. Like, alam mo, like lahat ng experience natin sa buhay, mga kalalabs, it will always humble you. 'Di ba? Like parang babalikan mo yung parang ayokong gayahin ko ano yung mga na-experience ko before. Kasi may mga tao na kung ano yung na-experience nila nung kabataan nila, dinadala nila hanggang pagtanda nila. And then they will like sabihin nila, yung na-experience ko before, ganito ganyan, kaya gagawin ko din sa kapwa ko paglaki ko, 'di ba? Pero ako hindi. Gusto ko kung yung mga bad experience na na-experience ko before, I don't want that to like parang i-experience or ipa-experience sa iba. Masakit kaya yun? 'Di ba? Okay. Kainin ko lang tong ating macaroni. Work lang ako kasi kinukulit na ako ni Papa Dave. And then coffee time. Kapi-kapi tayo. And then mamaya luto tayo ng dinner namin. Simple lang naman yung dinner namin. Steak at saka potatoes lang. Share ko na lang din mamaya. Pero na-share ko na siya many times. Pero, alam niyo, share ko na lang din. O yan, kain po tayo. Not sure I understand it, but everything seems brighter now than before. I don't know why I feel this way, but every time I hear your name, all my worries disappear. It's all because of you. I feel the way I do. Make my dreams come true.
kalalap, dahil manipis tong steak na nabili ko sa Costco, huwag niyo siyang lutuin ng matagal. Kasi madali siyang maluto. Ayaw mo siyang ma-overcook. Ayan. Yung akin, medium rare. Malambot siya. Pag hindi siya overcook. Sarap. Ayan yung itsura niya, oh. Ang nipis, no? Alam nyo, nagugutom na ako, kaya B. Kakain na ako. Yung dalawa, wala pa dito sa bahay. Himala, alas 5 na. Si Papa di umuwi yun ng mga mga around 3:30, something like that. Pero dahil may meeting siya sa Richmond, kaya late siya. Si Nicole naman, hindi pa siya nagpaparamdam. Hindi pa siya nag-chat kung anong oras siya uuwi. Usually nag-chat yun kung uuwi na siya. But anyway, ako ay gutom na, kaya kakain na po tayo. Itong nabili kong steak sa Costco na maninipis, okay siya. Much better siya actually kaysa dun sa makapal. Pero mabilis nga lang siyang maluto. Kaya wag nyo siyang iluto ng sobrang tagal kasi pag na-overcook siya, may tendency na titigas talaga ang steak. Ito yung mura na nabili ko na steak sa Costco kasi yung mga dati kong binibili before na makakapal, medyo nasa pricey side na siya. Nagmahal din yung steak dito. Pero dahil nakita ko to ng mga around 60 plus yata, sabi ko, ay, bibilin ko to. Meron pa ako natira sa ref, so 6 na piraso to eh. Nakaka-happy. Kasi B, hindi ko na kailangan bumili nung malalaking steak para kumain ng steak. Ito, better na to. Ayan, kain po tayo. Steak. Sarap. Nilagay ko dito salt and black pepper lang. Garlic and butter nung fina-fry ko siya. And konting olive oil. Para hindi siya tumigas. May rice ako dito. Gumawa din ako ng potato kanina, diba? Nasa oven. Mamaya titikman ko yun. Tsaka meron din akong Greek salad na ginawa. But for now, this first. Kasi, natakam ako nung niluluto ko siya. Kaya, kainin ko na to. Sarap mga kalalaps. Kain po tayo. Yummy. Tatanggalin ko yung taba-taba niya dito sa side dito. Kasi, yun yung ayaw na part ni Papa Dave. Si Nicole, gustong-gusto niya yung taba. Ako din, gustong-gusto yung taba. Kailang kunin ko yung ating potato dito sa oven. Ooh. Tignan nyo itsura niya. Oh. Taran! Ibabalik ko din siya sa oven kasi gusto ko mainit siya pag kakain yung dalawa. Wala pa sila dito eh. Oh. Diba? Sarap. Balik ko siya sa oven. Gusto ko kasi mainit yung pagkain. Pag papakainin ko yung dalawa, ayoko yung lumalamig yung pagkain. Ito lalamig to eh. Pero mamaya, iinit ko na lang siya ng konti. Konti lang. Kasi okay, saktong-sakto yung niya, oh. Yung pagkaluto ko. Medium rare. Sarap. Here, garlic. Okay, so I made Greek salad.
Andito na si Papa Dave. Andito na si Papa Dave. Prepare ko lang to, yung pagkain niya. And then, ako ay magsha-shower na. Kasi, para makapagpahinga na tayo. Kunting init lang nitong steak kasi lumamig na siya. Kunti lang kasi baka ma-overcook. There. Steak and the potato. Andito na si Papa Dave. Andito na si Papa Dave. Okay, that's enough. What? What is that, love? Love, you want the ano, no? You want the fat, right? Or just a little bit? Okay. Kasi alam ko ayaw niya yung ano nito eh. Yung taba-taba. Alam mo yun. Okay. There you go. Nasaan na kaya yung isa at wala pa dito? Like, maloka ako din dun sa isang yun. Message ko nga ulit para makulitan siya. There you go, love. Dinners is served. Taran! Kain, mga kalalabs. Para sa kanya yan. Ako, okay na ako. Kasi kumain na ako eh. Here you go. Oh, lagyan ko ng konting dressing pa yung salad niya. Perfect. Okay. Alam niyo ang gagawin ko mga kalalabs is linisin ko yung kitchen. And then, ako po ay itong mga to, yung mga niluto ko. Lagay ko na sa container para kay Nicole mamaya. Organize siya bago ako mag-shower. And I'll be ending my vlog na mga kalalabs. Maraming salamat po sa panonood ng vlog. See you on our next vlog mga kalalabs. Bye-bye!